Buti naman stable na yung anak mo. Sandali lang. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Napakadumi mo naman. May sasabihin ako sa'yo. Pero huwag mo sasabihin kahit na kanino, ha? Muntik akong makapatay kanina. Ano? Bakit? May na-hit and run na delikata kanina. Kilala ko. Pasyente siya dito sa ospital. Kasing laki siya ni Lira. At pareho sila ng tipo ng dugo. Kaya naisip ko na yung puso niya. Diyos ko. Ay, Jenny? Ano ba yung mga naiisip mo? Bakit mo nagawa yun? Pero nakonsensya ako, hindi ko natagalan. Kaya hinatid ko rin siya dito sa ospital. May malay ba yung bata? Kung nakita mo siya? Nakita ka ba niya? Diyos ko. Paano kung makaligtas yung dalagita? Tapos pag nagising niya magsumbong, sabihin niya na pinagtagalan mo bago dalhin mo siya sa ospital. Baka mapasalasik ka pa sa trabaho. Sino naman? Hindi ka ba nag-iisip? Mas malaking problema itong pinapasok mo. Ha? Buti dito dinala ang anak ninyo, kaya nalaman ko agad. Isang nurse kasi rito ang tumulong sa kanya. Nasaan naman si Angeline ngayon, Dok? Nilagay ko siya sa private room, pero nalubha ang anak nyo. Si Angeline. Ay, kasi nasagasaan daw kagabi, kaya hindi siya nakauwi. According sa kanyang EEG, wala na siyang brain activity. Ibig sabihin nun, brain dead na siya. Kamusta na po si Angeline? Brain dead? Maililigtas natin ang buhay ni Lira sa pamamagitan ni Angeline. Paano mo sasabihin sa doktor mo na nag-aabang kayo sa na-brain dead? Tapos malalaman niya, ikaw pa nagdala ng batang yun dito sa ospital? Di ka ba natatakot? Baka kapag hinalaan ka? Baka nagtatagal ang anak natin sa ospital, gumigive up ka na. Pero alam mo ba kung gano'ng kasakit sa akin na makita siya na ventilator na lang yung bumubuhay sa kanya? Pero Nay, paano ko ako gagaling? Ako ang bahala, anak. Ako ang bahala sa lahat. Ayaw ko mawala sa akin ng anak ko. Maaari ding mamatay ang anak ko kapag hindi siya nabigyan ng heart transplant. Nasaksihan mo ang kaabang-abang na kwentong hatid ng hiram na puso.